kung ang mga makulit na nagpapatakbo ng mga pasugalan hindi na natuto ba? Mas makulit ang investigador. High tide man o low tide, ipatutupad ang tigil pustahan. Ako magmamaneho sa mga vehicle, so sa... tayo magkakasama ha? Lock and load. Sabay-sabay na sinalakay ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tatlong big time ng pasugalan sa Calle Estrella, lungsod ng Malabon. Pagdating sa lugar, ilang asset muna ng pulis ang pumasok sa mga saklahan para magpanggap ng mga manlalaro. Pagpasok pa lang sa unang pwesto ng iligal na pasugalan, mistulang gyera. Sugod, mga kawal. Saan po ba? Yun sir. At sa pangalawang pwesto, bukod sa sugalan, nauso rin ang larong taguan. 1, 2, 3. Nakatago na kayo. Naglinis na sir. Boom! Kaya ang mga itinuturong nagpapataya. Tinipon ng mga natakip sa tanggapan ng pulisya pero hindi na sila makapag-party-party. At mukhang tigil na ang happy-happy. May sumigaw na inuli yung kabila Nanatili namang tikom ang bibig ng mga tauhan na nadakip sa iligal na pasugalan. Mga ngasiwaon to, hindi talaga namin alam ko sino. Sino po ang operator nito? Wala kaming kilala dyan. Basta tinatawagan lang kami. Inoperate po natin na kaso dito sa area ng Malabon ay violation of 1602, illegal gambling. Ang kakibat po na parusa ng illegal gambling natin ay sa unang offense nila may penalty na 500 hanggang 2,000 pesos. Kung sila naman po ay makukulong, ang maximum imprisonment po nila ay hanggang 6 years. Pero hindi lang ang mga pasugalan ang dapat maimbestigador. Bakit nga ba hindi matinag ang iligal na pasugalang abot tanaw lang ng lokal na pamahalaan? Ano ba yan? Dahil isang tumbling lang naman ang istasyon ng pulis sa target area, maging ang presinto dapat magpaliwanag. Bakit nga ba tila deadma sila sa lantaran na iligal na sugalan sa lugar? At deadma rin pati sa pagbibigay ng paliwanag. Ay! Kaya ang pulisya ng lungsod ng Malabon ang sunod naming ipinakanta. Nire-relieve yung PCP commander na nakakasakop dun sa area. At iniimbestigahan at kung mapapatunayan naman, appropriate charges will be filed against him. Kapag merong mga nakakarating sa amin ganyang mga impormasyon, pinapupuntahan agad namin yan. Bine-verify namin kung talagang totoo yung mga sumbong na gano'n. At kung hindi naman namin tinatolerate yung mga gano'ng gawain. Na mga namumuno sa barangay na nakakasakop sa sugalan. Hindi marap sa kamera ang kapitan ng barangay. At syempre pa, hindi namin palalampasin bumisita sa mismong tanggapan ng punong lungsod ng Malabon. Uso ba ang deadma-deadmahan sa Malabon? Pero kapitbahay nyo lang ang mga pwesto ng sugalan, ho? At hindi ito ang unang pagkakataong nabisto ng investigador ang mga iligal na pasugalan sa Malabon. Not just once or twice, but many times. Hindi kami papapigil sa paniningil para labanan ng iligal na sugalan. Inilapit ng investigador sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paulit-ulit na problemang ito sa Malabon. That's a violation of law. So there are always appropriate charges that would be lodged with the local chief executive. Ay administratibo yon dahil kung negligence yung accusation or baka may criminal aspect din yun. Depende sa involvement ng local chief executive dito sa illegal gambling. So kung may criminal aspect yun, edi
he will be criminally charged. Investigahan po yon. Magbabantay ang investigador sa inyong mga pangako dahil ang aming laban kontra iligal na sugal ay hindi lang moro-moro. Dahil sa huli, kung hindi ito matitigil, mamamayan ng talo. Pustahan tayo!